Isang malakas na unos ang humampas sa baybayin ng El Nido, Palawan ng gabing iyon. Ang bawat hagupit ng hangin ay nagdadala ng alat ng dagat, pinapalo ang mga puno ng niyog hanggang sa halos yumuko ang mga ito sa lupa. Ang mga ilaw sa kahabaan ng Marangyang Resort Complex ay kumikislap na parang mga nag-aagunyang bituin sa gitna ng sigwa. Sa gitna ng lahat ng ito, matayog na nakatayo ang Perlas del Mar Resort, isang 5 bituing hotel na kilala sa karangyaan nito. Ang mga pader nitong salamin ay kumikinang sa bawat kidlat, at ang malawak na lobby nito, na pinalamusya ng isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong piraso ng kapis, ay tila isang kanlungan ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng kinang ng kristal at ng mga ngiti ng mga empleyado, isang madilim na lihim ang malapit ng mabunyag. Si Ginoong Alfonso Tan, isang kilalang negosyante ng real estate mula sa Cebu, ay kararating lamang. Pagod mula sa mahabang biyahe, ang tanging nais niya ay ang malambot na kama ng kanyang presidential suite sa ika-8 palapag. Matapos matanggap ang kanyang keycard mula sa receptionist na si Clara Santos, isang dalagang may matamis na ngiti, agad siyang nagtungo sa elevator. Normal ang lahat. Ang mahinang tunog ng classical music sa elevator, ang malinis na pasilyo na may amoy ng sampagita air freshener. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid, isang silid na kalilinis lang daw kaninang hapon, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy na mamasa-masa at bahagyang malansa, na pilit tinatabunan ng pabango. Kumunot ang noo ni Ginoong Tan. Binuksan niya ang lahat ng ilaw at hinila ang kanyang itim na maleta papasok. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang paligid. Ang kama ay maayos na natatakpan ng puting kumot, ang telebisyon ay nakasabit ng perpekto sa dingding, at ang minibar ay puno ng mga imported na inumin. Walang anumang mali. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng banyo, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa malamig na puting marmol na sahig, sa tabi ng isang makintab na bathtub, ay may isang putol na paa ng tao. Ang kulay ng balat nito ay maputla, halos kulay abo, at ang mga daliri nito ay naninigas na, ang ilan ay nangingitim na sa dulo. May mga bahagi pa ng laman na nakakabit dito, nagsisimula ng mabulok, na siyang pinagmumulan ng nakasusukang amoy na humahalo sa panlinis ng banyo. Nanlaki ang mga mata ni Ginoong Tan. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig upang sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang umatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Diyos ko! Ano to? Ang mga salitang pilit niyang binuo sa kanyang isipan. Hindi siya makahinga ng maayos. Agad niyang dinukot ang kanyang telepono at pinindot ang emergency button sa dingding ng silid bago siya tumakbo palabas, ang kanyang mukha ay kasing putla ng multo. Isang maikling alarma ang umalinggao sa control room ng hotel. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating ang ilang security personnel sa ika-8 palapag. Si Aling Nena, isang senior na tagalinis, ay kasama ring tumakbo patungo sa silid, nanginginig sa takot dahil siya ang huling naglinis doon. Kasama niya si Mang Ben, ang maintenance technician ng hotel, at 2 gwardiya. Dahan-dahan silang pumasok. Nang makita nila ang tanawin sa sahig ng banyo, isang malakas na tili ang kumawala sa bibig ni Aling Nena, isang tilian na umabot hanggang sa dulo ng pasilyo. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at muntik na siyang bumagsak kung hindi siya agad nasalo ni Mang Ben. Ang 2 gwardiya ay napahawak sa kanilang mga ilong. Agad na tinawagan ng isa sa kanila ang hotel manager gamit ang kanyang radyo. Hindi nagtagal, dumating si Ricky E. Vargas, ang operations manager ng hotel, na may bakas ng tensyon sa kanyang mukha. Karaniwan siyang kalmado at may otoridad, ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay namumutla. Anong nangyayari dito? Ang boses niya ay mabigat, puno ng diin. Itinuro ng isang gwardiya ang loob ng banyo. Sir, may putol na parte ng katawan ng tao. Natigilan si Ricky. Tinitigan niya ang karumaldumal na tanawin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sa kanyang isipan, alam niyang ang insidenteng ito ay maaaring sumira sa reputasyon ng hotel na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng maraming taon. Agad siyang nagbigay ng mahigpit na utos. Isara ang buong ika-8 palapag. Walang ibang bisita ang maaaring pumasok. Tumawag kayo ng pulis ngayon din.
Samantala, si Ginoong Tan ay nakatayo pa rin sa pasilyo, nanginginig pa rin ang buong katawan. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Ang ibang mga bisita, na narinig ang kaguluhan, ay nagsimula ng lumabas mula sa kani-kanilang mga silid. Ang pasilyo ay napuno ng mga bulungan at nagtatakang mga tingin. Maya-maya pa, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit ng papalapit. Mula sa isang itim na police car, isang babaeng may matatag na tindig ang bumaba, nakasuot ng itim na raincoat. Siya si Police Captain Elena Reyes, isang opisyal na kilala sa kanyang talas ng isip at katapangan. Kasama niya ang kanyang dalawang assistant, sina Corporal David Gomez at Corporal Liza Mercado. Pagpasok pa lang niya sa lobby, agad siyang sinalubong ni Ricky. Kapitan, nakikiusap kami, sana ay maingat ang paghawak sa kasong ito. 5 bituing hotel po ito, ang reputasyon namin. Itinaas ni Captain Reyes ang kanyang kamay, pinutol ang mga salita ni Ricky. Ang kanyang tingin ay matalim at ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ginoong Vargas, hindi reputasyon ang pinag-uusapan natin ngayon. May putol na katawan ng tao sa silid ng bisita ninyo. Ibig sabihin, may malubhang krimen na nangyari. Ang trabaho ko ay hindi ang protektahan ang pangalan ng hotel ninyo, kundi ang hanapin kung sino ang may gawa nito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lobby. Ang ilang empleyado na nagkukumpulan ay napayuko, hindi magkalakas loob na magsalita. Mabilis na umakyat si Captain Reyes sa ikawalong palapag. Isinuot niya ang kanyang latex gloves at pumasok sa silid kung saan natagpuan ang paa. Ang masangsang na amoy ay agad na sumalakay sa kanyang pang-amoy. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha, lumuhod siya sa tabi ng putol na paa. Sinuri ng kanyang mga mata ang bawat detalye. Ang hiwa ay hindi malinis, tila ginawa gamit ang isang magaspang na kasangkapan. Nakita rin niya ang mga bakas ng natuyong dugo sa siwang ng marmol. Hindi ito bago, bulong niya sa sarili. Matagal na itong paa. Marahil ay ilang linggo na. Si Aling Nena, na nakatayo sa isang sulok, ay sinubukang magpaliwanag, nanginginig ang boses. Ako po ang naglinis ng kwartong iyan kaninang hapon, ma'am. Pero wala po akong nakitang kahit ano. Malinis po ang sahig at wala pong ganitong amoy. Tumingin si Captain Reyes sa kanya ng diretsyo. Aling Nena, huwag kayong magtago ng anuman. Kung may nakita kayo, kahit gaano kaliit, sabihin ninyo ngayon. Umiling ng mabilis si Aling Nena. Naku po, ma'am, sa ngalan ng Diyos, wala po talaga. Naglinis lang po ako ayon sa tamang proseso. Sumingit si Ricky, sinusubukang ilihis ang atensyon. Baka may tagalabas na nakapasok, Kapitan. Ang seguridad namin ay... Tinitigan siya ni Reyes ng matalim na nagpatigil sa kanya. Ang hotel na ito ay may mahigpit na seguridad. Hindi basta-basta makakapasok ang sinuman sa isang suite. Kaya malaki ang posibilidad na ang may gawa nito ay taga rito sa loob. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa lahat ng nasa silid. Nag-iba ang kulay ng kanilang mga mukha. Si Ginoong Tan, na nasa pasilyo pa rin, ay nagsalita sa wakas. Gusto ko lang sanang magpahinga, pero ito ang natagpuan ko. Paano pa ako makakatulog dito? Tumango si Captain Reyes. Ginoong Tan, salamat sa pag-report. Kami na po ang bahala. Sa labas ng hotel, nagsimula nang dumating ang media. Ang mga kamera at flash ay kumikislap. Ang ingay ng mga reporter ay tumago sa katahimikan ng pasilyo. Nang gabing iyon, sa likod ng malakas na ulan at kumikinang na mga ilaw, ang Perlas del Mar Resort ay hindi na mukhang marangya. Ito ay naging isang lugar ng lagim, puno ng mga lihim at isang madilim na kwento na ngayon palang nabubuksan. At lahat ng taong nakatayo roon, mga bisita, empleyado, at maging ang manager, ay hindi alam na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang trahedya na iayanig sa buong Palawan. Humina na ang ulan pagsapit ng hating gabi, ngunit ang tensyon sa loob ng Perlas del Mar Resort ay nanatiling makapal. Ang mga ilaw sa pasilyo ay nanatiling maliwanag, ngunit tila nagbibigay ito ng aninong nakakatakot. Ang mga bulungan ng mga bisita ay maririnig sa iba't ibang sulok. Sa harap ng suite, isang dilaw na police line ang nakaharang. Si Captain Elena Reyes ay nakatayo sa labas ng silid, ang kanyang mukha ay seryoso. Pinagmamasdan niya ang pasilyo na ngayon ay mahigpit ng binabantayan ng kanyang mga tauhan.
Paminsan-minsan, may isinusulat siya sa isang maliit na kwaderno. Ang kanyang dalawang assistant, sina Corporal Gomez at Corporal Mercado, ay abala sa pagkuha ng litrato ng crime scene at pag-ipon ng ebidensya. David, siguruhin mong lahat ng sulok ng silid ay nakuhanan ng litrato. Huwag palampasin ang anumang detalye, utos ni Reyes. Opo, ma'am, sagot ni Gomez, habang itinututok ang kanyang kamera sa sahig at sa mga ventilation ng aircon. Si Ricky Vargas, ang manager, ay nakatayo hindi kalayuan, balisa. Mula sa simula, mas inaalala pa niya ang imahe ng hotel kaysa sa kaso mismo. Kapitan, sana po ay iwasan nating gumawa ng malaking ingay. Marami kaming importanteng bisita, baka umalis sila kapag narinig nila ang masamang balitang ito. Lumingon si Reyes, ang kanyang tingin ay matalim na parang punyal. Ginoong Vargas, ang importanteng bisita ninyo ay muntik nang maging pangunahing saksi sa isang kaso ng mutilation. Mas makakatulong kayo kung ibibigay ninyo sa akin ang data ng mga empleyado at ang access log ng mga silid, kaysa isipin ang reputasyon ninyo. Napalunok si Ricky at tumango na lamang. Sige po, Kapitan. Ihahanda ko. Nilapitan ni Reyes si Clara Santos, ang receptionist, na nakaupo at namumutla pa rin. Halatang hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla. Siya ang nagbigay ng susi kay Ginoong Tan kanina. Umupo si Reyes sa tapat niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. Clara, kailangan ko ang buong kwento. Sino-sino ang may access sa silid na iyon bago mag-check-in ang bisita? Kinagat ni Clara ang kanyang labi, nanginginig ang mga kamay. Nagbigay lang po ako ng susi ayon sa reservation. Bago po pumasok ang bisita, na-check na po iyon ng housekeeping. Si Aling Nena po ang nakaduty na maglinis. Sumulyap si Reyes kay Aling Nena, na nakatayo sa malayo at takot na takot pa rin. Bukod kay Aling Nena, sino pa ang maaaring makapasok? Tanong niya ulit. Yung supervisor po ng housekeeping, si Ginoong Marco Salvador. Siya po ang karaniwang huling nag-iinspeksyon ng mga suite, bago ibigay sa amin sa reception. Pagkatapos po niya, wala na. Mabilis na nagsulat si Reyes sa kanyang kwaderno. Salamat, Clara. Pwede ka nang magpahinga, pero huwag kang aalis ng hotel hanggat hindi tapos ang investigasyon. Tumango lang si Clara, ang kanyang mukha ay maputla. Sunod na nilapitan ni Reyes si Aling Nena. Ang babae ay mas nanginginig pa kaysa kanina. Halos hindi marinig ang kanyang boses nang sumagot siya. Nilinis ko na po ang kwartong iyon, ma'am. Wala pong kahit ano doon. Malinis po ang sahig. Nag-spray pa po ako ng pabango, normal po ang lahat. Tinitigan siya ni Reyes ng matalim, sinusubukang basahin ang kanyang kilos. Aling Nena, imposibleng lumitaw na lang basta-basta ang putol na paa sa loob ng ilang oras. Sigurado ka bang wala kang napansin na kakaiba? Halimbawa, may naiwang maleta, maliliit na patak ng dugo, o isang matapang na amoy. Natigilan si Aling Nena. Pagkatapos ng ilang segundo, mabilis siyang umiling. Wala po, ma'am. Sa ngalan po ng Diyos, wala po akong nakita. Huminga ng malalim si Reyes. Alam niyang minsan, nagtatago ng impormasyon ang mga tao dahil sa takot. Hindi niya ito maaaring pilitin pa. Marami pang ibang kailangang tanungin. Sa kabilang dulo ng pasilyo, si Ginoong Tan ay nakaupo pa rin, nakatingin sa kawalan. Ang maleta niya ay nasa tabi ng kanyang mga paa. Nilapitan siya ni Reyes. Ginoong Tan, maaari niyo po bang ikwento ang eksaktong sandali nang matagpuan ninyo ang paa? Napalunok si Ginoong Tan at nagsimulang magkwento. Pumasok ako sa silid bandang 9:00 ng gabi. Maayos ang lahat. Pero pagbukas ko ng pinto ng banyo, nakita ko na iyon sa sahig. Ang baho. Sumaksak agad sa ilong ko. Hindi ko kinaya kaya tumakbo ako palabas. Nagtanong ulit si Reyes, may nakita po ba kayong kahina-hinalang tao sa paligid ng ikawalong palapag bago kayo pumasok? Umiling si Ginoong Tan. Wala po. Ilang staff lang ng hotel ang dumaan pero tahimik. Ang pahayag na iyon ay nagdagdag sa misteryo. Paanong nakalusot ang isang putol na katawan sa inspeksyon ng housekeeping staff at ng supervisor? Napatingin si Reyes kay Mang Ben, ang teknisyan na kanina ay kasama sa mga unang pumasok. Mukha siyang balisa,
pabalik-balik sa paglalakad habang hinihilot ang kanyang bato. Nilapitan siya ni Reyes. Mang Ben, mayroon bang anumang ulat ng teknikal na problema sa silid na iyon ngayong araw? Umiling si Mang Ben. Wala po, ma'am. Lahat ng sistema sa suite ay maayos. Tubig, kuryente, aircon, lahat po gumagana. Hindi rin po ako tinawag para mag-repair sa ikawalong palapag nitong linggo. Tinitigan siya ni Reyes ng ilang segundo bago bumaling kay Corporal Mercado na nagsusuri ng kih. Liza, anong resulta? Yumuko si Mercado, seryoso ang mukha. Ang footage ng TV sa pasilyo ng ikawalong palapag ay nawawala, ma'am. Blanko po ang file mula tanghali hanggang kaninang gabi. Biglang tumahimik ang buong lugar. Lahat ay napalingon, namumutla. Kumunot ang noo ni Reyes. Nawawala. Ibig mong sabihin, may sinadyang bumura nito. Dahan-dahang tumango si Mercado. Malaki po ang posibilidad. Dahil ang mga recording mula sa ibang oras ay naroon pa. Tanging ang mga oras na iyon lang ang wala. Si Ricky, na nakarinig nito, ay agad na nag-react. Impossible. Ang sistema ng seguridad ng hotel na ito ay isa sa pinakamahusay sa buong Palawan. Hindi basta-basta mawawala ang footage. Siguradong may teknikal na problema lang iyan. Sinulyapan siya ni Reyes ng malamig. Ang teknikal na problema ay hindi pumipili ng partikular na oras, Ginoong Vargas. Kung piling oras lang ang nawala, ibig sabihin may naglaro sa sistema ninyo. Hindi na nakapagsalita si Ricky. Lalong namutla ang kanyang mukha. Nagsimula ng itala ng mga pulis ang lahat ng empleyadong nakaduty sa araw na iyon. Ang bawat pangalan ay sinuri, pati na ang kanilang mga access card. Sa dami ng mga staff, isang pangalan ang madalas na lumitaw, Marco Salvador, ang supervisor ng housekeeping. Siya ang huling taong pumasok sa suite bago si Ginoong Tan. Tumayo si Captain Reyes, ang kanyang boses ay umalinggaw sa lobby. Simula ngayong gabi, lahat ng empleyado ay ipinagbabawal na umalis sa hotel. Magsasagawa kami ng masusing investigasyon at gusto kong makausap ng personal si Marco Salvador. Nagkatinginan ang mga empleyado. Napayuko si Aling Nena. Napalunok si Mang Ben. Napahawak si Clara sa kanyang bibig. Samantala, si Marco ay hindi pa rin matagpuan. Dito nagsimula ang isang malaking tensyon na iayanig sa lahat ng nasa loob ng hotel. Lagpas na ng hating gabi, ngunit ang lobby ng Perlas Del Mar Resort ay mas lalo pang naging tensyonado. Karaniwan, sa ganitong oras, tanging ang malumanay na tunog ng piano mula sa bar ang maririnig. Ngunit ngayon, napalitan ito ng mga bulungan, ng yabag ng mga pulis, at ng amoy ng matapang na kape na inihahain para sa kanila. Nakatayo si Captain Elena Reyes sa gitna ng lobby, hindi nagpapakita ng anumang pagod kahit na namumula na ang kanyang mga mata. Hawak niya ang isang listahan ng mga staff na na-interview na. Isang pangalan ang naka-highlight, Marco Salvador. Hindi pa rin natatagpuan si Marco Salvador, malamig na sabi ni Reyes. Si Corporal Mercado, nakadarating lang mula sa muling pagsisiyasat sa itaas, ay umiling. Wala po, ma'am. Sinuri na namin ang staff room, ang mga bodega, at maging ang parking area. Hindi rin na-record ng sistema na lumabas ang kanyang access card. Ibig sabihin, nasa loob pa rin siya ng hotel. Kung ganoon, hanapin ninyo siyang maigi. Imposibleng maglaho na lang siya na parang bula, mariing sabi ni Reyes. Sa isang sulok ng lobby, nakaupo si Ricky Vargas, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang papel. Paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan ang kanyang mga boss sa Maynila, ngunit laging bagsak ang tawag. Ang reputasyon ng hotel na binuo niya ng maraming taon ay nasa bingit ng pagguho sa isang gabi lamang. Si Ginoong Tan ay nanatili pa rin sa lobby, galit na nakatingin kay Ricky. Nilapitan niya ito. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, Ginoong Vargas? Muntik na akong mamatay sa takot nang makita ko iyon. At ngayon, sasabihin ninyong empleyado ninyo ang may gawa? Paano ko pa pagkakatiwalaan ang seguridad ng hotel na ito? Kalma lang po, Ginoong Tan, nanginginig na sabi ni Ricky. Iniimbestigahan na po ng pulisya. Baka may tagalabas lang na. Pinutol siya ni Reyes. Ang tagalabas ay hindi makakapasok sa isang suite nang walang espesyal na access.
Kaya malaki ang posibilidad na mayroong tagaloob na sangkot. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng takot sa mga empleyadong nakarinig. Si Clara Santos ay napayuko, mahigpit na hawak ang kanyang palda. Natatakot siyang madamay dahil siya ang nagbigay ng susi. Samantala, si Aling Nena ay nakaupo sa isang sulok, walang tigil sa pagdarasal, takot na siya ang pagbintangan. Nilapitan siya ni Reyes. Aling Nena, babalaan ko kayo ulit. Kung may alam kayo at itinatago ninyo, mas magpapabigat lang iyan sa inyo. Mayroon ba kayong napansin na kakaiba noong naglilinis kayo? Kinagat ni Aling Nena ang kanyang labi, nangingilid ang luha. Ang naramdaman ko lang po ay mas kulob ang silid kaysa karaniwan, pero inakala ko pong normal lang iyon. Nag-spray lang po ako ng pabango at umalis na. Wala na pong iba, ma'am. Sumpaman! Tinitigan siya ni Reyes. Nakikita niya ang tunay na takot sa mukha ng babae, ngunit may nagsasabi sa kanyang mayroon pa itong hindi sinasabi. Biglang nagsalita si Mang Ben, ang teknisyan. Maam Kapitan, mga 1 linggo na po ang nakalipas, nag-aayos po ako ng bentilasyon sa ikawalong palapag. Noon po, may naamoy akong kakaiba mula sa isa sa mga air duct. Parang amoy ng nabubulok na karne. Pero hindi po ako nagsalita dahil baka isipin nilang naninira lang ako. Mabilis na lumingon si Reyes. Bakit hindi mo iniulat? Mahalagang ebidensya yan. Yumuko si Mang Ben, puno ng pagsisisi. Natakot po ako, ma'am. Isa lang po akong hamak na technician dito. Nagkagulo ang mga empleyado. Nagsimula silang magbulungan at magsuspetsahan sa isa't isa. Itinaas ni Reyes ang kanyang kamay. Tama na. Manahimik ang lahat, umalinggaw ang kanyang boses. Simula ngayon, lahat ng empleyado ay nasa ilalim ng aming pangangasiwa. Walang sinuman ang aalis. Kung may magtangkang tumakas, ituturing namin siyang suspect. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong humampas sa lahat. Nagsisisi akong dito ako tumuloy, mahinang sabi ni Ginoong Tan. Ginoong Tan, mahalaga po kayong saksi. Kaunting tiis na lang po, sabi ni Reyes. Habang abala si Reyes, isang gwardiya ang nagmamadaling lumapit. Maam Kapitan, may nakita kami sa bodega ng mga linen sa likod. May mansa ng dugo sa isang estante at naroon sa sahig ang ii ni Marco. Agad na tumayo si Reyes. Ituro mo sa akin. Nagmamadali siyang pumunta sa bodega kasama ang kanyang mga assistant. Ang silid ay masikip, puno ng mga puting kumot at tuwalya. Sa isang sulok, mayroong mansa ng tuyong dugo. At sa sahig, naroon ang AC card na may pangalang Marco Salvador, Supervisor, Housekeeping. Kinuha ito ni Reyes gamit ang kanyang guwantes. Mukhang nagtago si Marco o may ginawa siya rito, sabi niya. Posible po kayang siya ang nagtago ng putol na paa, ma'am, tanong ni Gomez. Hindi sumagot si Reyes. Tinitigan niya lang ang madilim na silid at bumulong, kung siya man ang may gawa, o biktima lang din siya ng laro ng iba. Isa lang ang malinaw. Ang misteryong ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala natin. Nang gabing iyon, sa likod ng marangyang pader ng Perlas del Mar Resort, ang takot ay naging pagdududa. Walang empleyado ang lubos na nagtitiwala sa isa't isa. At lahat ng mata ay nakatuon sa isang nawawalang pangalan, Marco Salvador. Dahan-dahang bumagsak ang gabi sa Perlas del Mar Resort, binabalot ang marangyang gusali ng mga gininto ang ilaw na kumikinang mula sa malayo. Subalit, sa likod ng kislap nito, ang kapaligiran sa loob ng hotel ay malayo sa pagiging payapa. Ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado tungkol sa putol na paa na natagpuan sa suite ay kumalat na parang apoy sa tuyong papel. Sinubukan ni Ricky, ang operations manager, na pakalmahin ang mga nagpapanik na staff. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko na tila kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit ang kanyang mga matang pagod ay nagpapahiwatig ng ikinukubling pagkabalisa. Magtrabaho kayo tulad ng dati. Huwag kayong makikipag-usap sa mga bisita. Hinahawakan na ito ng pulis, sabi niya sa tonong mahigpit. Samantala, si Captain Reyes at ang kanyang team ay patuloy sa kanilang pagsisiyasat sa silid kung saan natagpuan ang paa. Ang mga portable na ilaw ay nakatutok, kumikislap ang mga forensic camera, at ang dilaw na police line ay nakalatag sa kahabaan ng koridor ng ikawalong palapag.
Ang amoy ng antiseptiko na humahalo sa bahagyang mamasa-masang amoy ay nagbibigay ng pakiramdam na nakakapanikip ng dibdib. Nakaluhod si Reyes sa tabi ng lugar kung saan natagpuan ang ebidensya. Ang kanyang mga kamay na nakabalot sa latex gloves ay maihawak na maliit na flashlight upang suriin ang bawat detalye. Wala siyang nakitang sariwang dugo. Isang bagay na kakaiba kung ang parte ng katawan ay kapuputol pa lamang. Parang matagal na itong nakaimbak, bulong ni Reyes. Pero bakit dito itinago? Sa isang silid ng hotel na kalilinis lang. Si Corporal Gomez, isa sa mga miyembro ng kanyang team, ay tumango habang nagsusulat. Posibleng tagaloob ang may gawa nito, ma'am. Tanging ang staff lamang ang nakakaalam ng iskediul ng paglilinis ng mga silid. Lalong lumakas ang hinalang iyon nang suriin ang key footage. Ngunit, nakakagulat na ang kamera sa ikawalong palapag, sa eksaktong oras na tinatayang inilagay ang paa, ay patay. Ang screen ay nagpapakita lamang ng isang itim at puting static na imahe na hindi gumagalaw. Kumunot ang noo ni Reyes. Ang sistema ng seguridad ng isang ganito kalaking hotel ay hindi maaaring pumalya ng walang dahilan. May sadyang pumutol nito. Ang hinala ay agad na napunta sa mga taong may access sa security control room. Maikli ang listahan, si Ricky, ang operations manager, si Susan, ang pinuno ng housekeeping, at isang teknisyan na nagngangalang Noel. Sa staff lounge, nakaupo si Susan na may maputlang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang paper cup ng kape na malamig na ngayon. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, kahit na walang tao sa silid. Mula nang dumating ang mga pulis, hindi na siya mapakali. Bilang pinuno ng housekeeping, siya ang unang nakatanggap ng ulat mula sa tagalinis tungkol sa kahina-hinalang amoy. Ngunit, may isang bagay siyang itinatago, isang bagay na hindi niya sinabi kahit sa mga pulis. Ilang araw bago ang insidente, nakatanggap siya ng kakaibang utos mula kay Ricky. Sinabihan siyang huwag magtalaga ng sinuman para maglinis ng suite number 801. Gayong matagal nang walang nakatira sa silid na iyon. Bakit ipinagbawal ni Ricky, bulong niya sa sarili. Ano ang koneksyon nito sa putol na paa? Malamig na pawis ang tumulo sa gilid ng kanyang noo. Pakiramdam niya ay natrap siya. Kung magsasalita siya, maaaring ibalik ni Ricky ang sisi sa kanya at sabihing siya ang naglagay ng ebidensya doon. Samantala, sa labas ng gusali, nakatayo si Reyes sa isang balkonahe sa ground floor, nagsisindi ng sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na kalangitan ng Palawan na tanging kalahating buwan ang nagbibigay liwanag. Alam niyang mas komplikado ang kasong ito kaysa sa inaasahan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Kapitan Reyes, isang malalim na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Huwag kang masyadong magtiwala sa mga record ng hotel. Ang ilang mga tao sa loob ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Natigilan si Reyes. Halos mahulog ang sigarilyo sa kanyang kamay. Sino to? Mabilis niyang tanong. Ngunit naputol na ang linya. Kinagat niya ang kanyang labi, nakakaramdam ng masamang kutob. May isang tao sa loob ng hotel na hindi lamang sinusubukang magtakip ng isang bagay, kundi nagmamanman din sa bawat hakbang ng investigasyon ng pulisya. Kasabay nito, si Noel, ang teknisyan ng hotel, ay pumasok sa security control room. Mabilis ang kanyang mga kamay sa pag-aayos ng mga kable at sistema ng monitor. Ngunit may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Sa halip na mag-focus sa pag-aayos, binubura niya ang ilang mga lumang recording. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, na para bang binubura niya ang isang bakas na maaaring maglagay sa kanya sa alanganin. Bumulong si Noel sa sarili. Hindi nila dapat malaman. Walang sinuman ang dapat makaalam. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang maliit na kamera sa sulok ng silid na bihirang mapansin ay nananatiling nakabukas, nire-record ang bawat galaw niya. Nang gabing iyon, ang Perlas del Mar Resort ay tila naging isang malaking entablado na pinaninirahan ng mga aktor na may iba't ibang maskara. Si Ricky na may kalmadong mukha ngunit nagtatago ng lihim. Si Susan na puno ng takot. Si Noel na tuso. At ang mga pulis na nagsisikap na lutasin ang katotohanan. Alam ni Reyes na isang maling hakbang lang ay maaaring magbaon sa kasong ito sa limot, o mas malala pa,
magbukas ng pinto sa isang krimen na mas madilim pa kaysa sa isang putol na paa ng tao. At ang gabing iyon ay simula pa lamang. Sumikat ang umaga sa Perlas del Mar Resort. Mula sa labas, ang marangyang gusali ay mukhang normal, kumikinang ang mga salamin nito sa sikat ng araw, sumasalubong sa mga bisita na may ngiti mula sa mga receptionist. Ngunit sa likod ng mga peking ngiti na iyon, ang tensyon ay nananatiling nakabitin na parang usok na ayaw mawala. Si Captain Reyes ay nasa lobby na mula pa madaling araw. Ang itim na kape sa kanyang kamay ay hindi pa nababawasan, habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa maliit na kwaderno na naglalaman ng mga pangalan ng mga empleyado na mailimitadong access sa Suite 801. Tatlong pangalan ang patuloy na umiikot sa kanyang isipan, Ricky, Susan, at Noel. Lumapit si Corporal Mercado na may dalang makapal na folder. Ma'am, lumabas na po ang paunang resulta ng forensic. Ang putol na paa ay tinatayang mahigit 3 taon na. May mga palatandaan ng lumang pinsala sa buto na nagpapakitang ang biktima ay posibleng sinaktan bago putulin ang parte ng katawan. Huminga ng malalim si Reyes. 3 taon. Ibig sabihin, hindi ito bagong kaso. Tumingin siya sa entrance ng hotel. May isang taong nag-imbak ng parte ng katawan sa loob ng matagal na panahon at sinadyang ilagay ito sa silid. Ang tanong, para saan? Samantala, ipinatawag si Susan sa isang espesyal na silid para sa interogasyon. Gusto ni Reyes na mas malalim na alamin ang kanyang papel. Ang babae ay mukhang ninenerbiyos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa lailayan ng kanyang uniforme. Ginang Susan, ang boses ni Reyes ay kalmado ngunit matalim. Ikaw ang pinuno ng housekeeping. Bakit hinayaang bakante ang suite na iyon nang hindi nililinis sa loob ng ilang buwan? Yumuko si Susan. Utos po iyon ni Sir Ricky. Sumusunod lang po ako sa utos. Sabi niya, gagamitin daw ang silid para sa isang espesyal na essay, kaya hindi kami pwedeng basta-basta pumasok. Agad na naging alerto si Reyes. Anong klaseng AC ang mangangailangan ng isang silid na sarado at hindi ginagalaw sa loob ng ilang buwan? Tumulo ang luha ni Susan. Pilit niyang pinigilan, ngunit kusa itong lumabas. Hindi ko po alam, ma'am. Natatakot po ako. Kung lalaban po ako, baka mawalan ako ng trabaho. Tinitigan siya ni Reyes ng matalim, sinusubukang basahin ang kanyang katapatan. Mukhang tapat si Susan, ngunit sa likod ng kanyang takot, mayroon pa siyang itinatago. Sa kabilang banda, si Noel ay nasa security control room. Nagkukunwari siyang abala sa pag-aayos ng sistema ng TV, habang palihim niyang binubura ang mga lumang recording na maaaring magbunyag ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, naghanda na si Reyes ng patibong. Pumasok si Corporal Gomez nang walang ingay at agad na kinuhanan ng litrato ang monitor na ginagalaw ni Noel. Noel, bakit binubura ang mga lumang data? Hindi ba't dapat ayusin mo lang ang mga kable? Nagulat si Noel. Mabilis niyang pinatay ang computer. Hindi po. System error lang po ito. Kung hindi ko i-reset, baka mawala lahat ng recording. Suminghal si Gomez. Gasgas na ang dahilan na iyan. Naitala na namin ang lahat ng aktibidad mo sa silid na ito. Namula ang mukha ni Noel. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang pawis sa kanyang noo ang nagbunyag ng kanyang pagkabalisa. Kinahapunan, tinipon ni Reyes ang lahat ng senior staff sa conference room ng hotel. Ang malaking silid na may mga dingding na gawa sa kahoy ay karaniwang ginagamit para sa mga business presentation, ngunit ngayon ay naging isang silid ng interogasyon. Nakaupo si Ricky sa unahan na may blankong mukha, na para bang isa lamang itong maliit na laro. Si Susan ay nasa sulok na nakayuko, habang si Noel ay balisang naglalaro sa kanyang mga daliri. Binuksan ni Reyes ang pulong sa isang matatag na boses. Mayroon kaming ebidensya na sadyang pinatay ang sistema ng kiki. Tanging mga partikular na tao lamang ang makakagawa niyon. At nagkataon kayong tatlo ay nasa listahan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Umiti lamang si Ricky. Kapitan, alam ninyo, ang isang ganito kalaking hotel ay may maraming teknikal na problema. Hindi lahat ay maaaring ituring na sabotahe. Tinitigan siya ni Reyes. Ang teknikal na problema ay hindi nangyayari sa mga kritikal na oras. At nagkataon pa,
Noong natagpuan ang paa, patay ang kamera sa ikawalong palapag. Huwag mong sabihing nagkataon lang yon. Hindi sumagot si Ricky. Nag-cruise lamang siya ng braso na tila hinahamon si Reyes. Biglang nagsalita si Susan, halos pabulong. Minsan ko pong nakita si Sir Ricky na pumasok sa silid na iyon ng hating gabi. Hindi ko po sinabi sa kahit sino dahil natakot ako. Pero sigurado po akong siya lang ang maihawak ng duplicate key. Lahat ng mata ay napunta kay Ricky. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay bahagyang nagbago, bagamat mabilis niya itong tinakpan ng isang mapanuyang ngiti. Paninira, maikli niyang sabi. Walang ebidensya. Sumandal si Reyes sa kanyang upuan. Marahil wala pang sapat na ebidensya ngayon, pero bawat kilos ninyo ay binabantayan. Pangako ko, lalabas ang katotohanan. Nang gabing iyon, matapos ang pulong, bumalik si Reyes sa kanyang silid sa hotel. Bago siya makapagpahinga, may nakita siyang isang sobre na isinilid sa ilalim ng kanyang pinto. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, may isang lumang litrato, isang itim at puting larawan na kupas na. Ang larawan ay nagpapakita ng isang binatang lalaki na may mga pasa sa mukha, nakatayo sa harap ng pinto ng parehong silid, ang suite 801. Sa likod ng larawan, may sulat kamay na malabo na, hindi pa siya umaalis. Itinago nila siya rito. Tinitigan ni Reyes ang larawan. Ngayon, napagtanto niyang ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang putol na paa. May isang madilim na kasaysayan na matagal nang nakabaon sa loob ng Perlas del Mar Resort, naghihintay na mabunyag at ang katotohanan ay papalapit na. Kinaumagahan, nakatayo si Captain Reyes sa balkonahe ng kanyang silid, pinagmamasdan ang kumikinang na dagat ng Palawan. Ang maalat na hangin na umiihip ay tila sinusubukang pakalmahin ang kanyang isipan, ngunit nanatili itong balisa. Ang lumang litratong natagpuan niya kagabi ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang mukha ng binatang may mga pasa ay tila totoong-totoo, na para bang diretsong nakatingin sa kanya at humihingi ng katarungan. Tinawag niya si Corporal Mercado sa kanyang silid at ipinakita ang litrato. Liza, tingnan mo. Nakita mo na ba ang mukha ng lalaking ito dati? Tinitigan ni Liza ang litrato at umiling. Hindi po, ma'am. Pero ang sulat sa likod ay malinaw na nag-uugnay sa kanya sa suite 801. Kung totoo ito, matagal nang nangyayari ang kasong ito. Tumango si Reyes. Hinala ko, ang biktima ay dating bisita o empleyado ng hotel. Kailangan nating halungkatin ang mga lumang file, bago pa may magtangkang burahin ang mga bakas. Nagtungo sila sa archive room ng hotel, isang lugar na bihirang pasukin. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanila. Puno ng mga nag-itim na folder at malalaking libro ng mga talaan ng bisita ang matataas na estante. Binuklat ni Liza ang mga pahina ng listahan ng mga bisita. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. Ma'am, tingnan ninyo ito. May isang bisita na nag-check-in mga 4 na taon na ang nakalipas, pero hindi na italang nag-check-out. Ang pangalan niya ay Leo de la Cruz. Naramdaman ni Reyes na tumaas ang kanyang mga balahibo. Muli niyang tiningnan ang litrato. Sigurado akong siya rin ito. Ang mas nakapagdududa pa ay ang talaan ay nilagdaan mismo ni Ricky bilang operations manager. Tila sinadyang hindi ulat ang pagkawala ni Leo. Samantala, nasa opisina si Ricky. Sa kanyang kamay, isang lumang susi na may nakaukit na numerong 801 ang kanyang pinapaikot-ikot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kung hindi lang sana nangyari ang gabing iyon, bulong niya. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang pumasok si Noel. Sir Ricky, kailangan nating mag-usap. Alam na ng mga pulis ang laro natin. Nakita ko silang pumasok sa archive room. Dahan-dahang iminulat ni Ricky ang kanyang mga mata. Kalma. Hanggat ginagawa mo ang parte mo, wala silang mahahanap. Tandaan mo, malayo na ang narating natin para umatras. Napalunok si Noel. Pero kung malaman nila ang tungkol kay Leo, tapos na tayo. Manahimik ka, tumaas ang boses ni Ricky. Ako ang bahala. Siguraduhin mo lang na walang matitirang lumang recording. Sa kabilang banda, si Susan ay nakaupo sa staff lounge. Naalala niya ang gabi kung kailan nawala si Leo. Nakita niya sina Ricky at Noel na may dalang malaking maleta palabas ng service elevator,
pero nagpanggap siyang walang nakita. Nag-aalab ang kanyang kalooban. Kung magsasalita ako, sisirain ni Ricky ang buhay ko. Pero kung mananahimik ako, kasama ako sa kasalanan. Nanginginig niyang isinara ang hawak na salamin habang tumutulo ang kanyang mga luha. Kinagabihan, bumalik sina Reyes at Mercado sa suite 801. Dala nila ang duplicate key na palihim na ibinigay ng isang matagal ng staff. Pagbukas ng pinto, isang malamig at kakaibang hangin ang sumalubong sa kanila. Sinuri ni Reyes ang bawat sulok gamit ang flashlight. Ang silid ay mukhang normal, marangya at malinis. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa malaking aparador na gawa sa kahoy sa sulok. Dahan-dahan itong binuksan ni Reyes. Sa loob, tanging mga sabitan lang ang laman. Ngunit, ang sahig sa ilalim nito ay hindi pantay. Kinatok niya ito at may narinig siyang hungkag na tunog. Hindi ito ang orihinal na sahig, bulong niya. Sa kaunting puwersa, nabuksan niya ang isang nakatagong takip sa ilalim ng aparador. Mula roon, isang masangsang na amoy ang lumabas, halo ng nabubulok na bagay at kemikal. Napahawak si Liza sa kanyang ilong. Sa loob ng maliit na espasyo, natagpuan nila ang ilang mga gamit, isang pares ng lumang sapatos, isang basag na relo, at isang piraso ng tela na may mga tuyong mansa ng dugo. Inangat ni Reyes ang relo. Sa likod nito, may nakaukit na mga inisyal, DT. Leo de la Cruz. Ngayon, mas luminaw na ang lahat. Ang putol na paa ay maliit na bahagi lamang ng isang malaking misteryo na may kinalaman sa pagkawala ni Leo maraming taon na ang nakalipas. At malinaw na may mga tagaloob ng hotel ang sadyang nagtago ng lahat ng ito. Isinara ni Reyes ang takip. Alam niyang kung magmamadali sila, maaaring gumawa ng mapanganib na hakbang ang mga salarin. Ngunit alam din niyang habang tumatagal, mas malaki ang panganib na may iba pang ebidensya o saksi ang mawala. Sa kanyang isipan, nangako siya, bubuksan ko ang lahat ng ito. Ricky, maaari mong itago ang iyong mga lihim sa loob ng maraming taon, pero hindi magpakailanman. Sa labas ng silid, ang hangin ng gabi ay humuhuni sa tahimik na pasilyo ng hotel. Pakiramdam ni Reyes ay tila bumubulong ang mga pader ng Perlas del Mar Resort, naglalaman ng mga madidilim na kwento na nais ng mabunyag. At alam niyang ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Lalong bumigat ang atmosfera sa Perlas del Mar Resort. Bawat empleyado ay naglalakad ng nagmamadali, na tila natatakot sa anino ng mga pulis na palaging naglalakad sa mga pasilyo. Ang suite 801 ay mahigpit ng binabantayan. Nakakabit pa rin ang dilaw na police line at walang sinuman ang nangangahas na lumapit ng walang pahintulot. Si Captain Reyes ay nakaupo sa isang pansamantalang investigation room. Sa kanyang harapan ay isang malaking board na puno ng mga litrato, tala, at mga pulang linyang nag-uugnay sa mga pangalan ni Leo de la Cruz, Ricky, Susan, at Noel. Lahat ng hinala ay tumuturo sa maliit na grupong iyon. Pumasok si Corporal Gomez na may dalang resulta ng pagsusuri sa mga ebidensya. Ma'am, ang relong may inisyal na dito ay kumpirmadong pag-aari ni Leo de la Cruz. Itinugma na namin sa ulat ng mga nawawalang gamit na isinampa ng kanyang pamilya noon. Tumingin si Reyes sa board. Kung ganoon, tama nga. Nawala si Leo sa hotel na ito at ang mga taong sangkot ay nagtatrabaho pa rin dito hanggang ngayon. Samantala, si Ricky ay nasa kanyang opisina, gusot ang mukha. Mula nang magsalita si Susan sa pulong, nagsimula ng manghina ang kanyang posisyon. Alam niyang mas lalo siyang pinaghihinalaan ni Reyes. Ngunit ang mas nagpapabalisa sa kanya ay si Noel, na ngayon ay mas mahirap ng kontrolin. Pumasok si Noel. Sir, hindi na ako mapakali. Alam na ng mga pulis ang tungkol kay Leo. Kung makahanap pa sila ng ibang ebidensya, tapos na tayo. Tinitigan siya ni Ricky. Sa tingin mo hindi ko alam? Kaya nga dapat mas mag-ingat ka. Huwag kang magpanik. Kinuyom ni Noel ang kanyang kamao. Ginawa ko na ang lahat. Ang KTV, mga lumang data, lahat binura ko na. Pero kung mas marami pang sasabihin si Susan, hindi na tayo makakaligtas. Tumayo si Ricky at nilapitan si Noel. Kung ganoon, siguraduhin mong hindi na siya masyadong mag-ingay. Tandaan mo, ang pinakamapanganib ay hindi ang mga pulis, kundi ang taong nakakaalam ng katotohanan at nagtataksil. Natigilan si Noel.
Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa kanya. Napagtanto niyang kayang isakripisyo ni Ricky ang sinuman, kasama na siya. Samantala, si Susan ay nasa kanyang maliit na apartment, hindi makatulog. Ang imahe ni Leo ay patuloy na lumalabas sa kanyang isipan. Ang gabi kung kailan niya nakita sina Ricky at Noel na hinihila ang malaking maleta papunta sa basement ng hotel. Nagpanggap siyang walang nakita dahil takot siyang mawala ng trabaho. Ngunit ngayon, ang takot na iyon ay napalitan ng konsensya. Kung nagsalita lang ako noon, baka buhay pa si Leo, bumuhos ang kanyang mga luha. Alam niyang matagal na siyang nanahimik at marahil ang tanging paraan para makabawi ay ang maging tapat, kahit malaki ang panganib. Kinabukasan, muling ipinatawag ni Reyes si Susan. Sa pagkakataong ito, mas matatag na si Susan, bagamat bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Ginang Susan, malumanay na sabi ni Reyes, kailangan ko ang tapang ninyo. Kung sangkot nga sina Ricky o Noel, sabihin ninyo. Mapoprotektahan namin kayo. Matagal na yumuko si Susan. Pagkatapos, sa mahinang boses, sinabi niya, nakita ko po silang may dalang malaking maleta noong gabi matapos huling makita si Leo. Pagkatapos po noon, hindi na nagpakita si Leo. Mabilis na nagsulat si Corporal Gomez. Salamat. Napakahalaga niyan. Pero kailangan ninyong maging handa. Ang pahayag na ito ay maaaring magdulot ng panik kina Ricky o Noel at baka kayo ang puntiryahin nila. Nanginginig na tumango si Susan. Alam ko po. Pero hindi ko na po kayang itago ang lahat. Kasabay nito, si Noel ay naglalakad sa basement parking. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, wala namang tao. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang motor. Ngunit nang paandarin niya ito, isang nakatuping papel ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Isang sulat kamay ang nabasa niya, huwag kang magtiwala kay Ricky. Ikaw ang gagawing pain. Namutla si Noel. Nilibot niya ang tingin, ngunit wala siyang nakita. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magduda kay Ricky. Kung totoo ngang plano siyang isakripisyo, kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Gabi na at si Reyes ay muling nakatingin sa kanyang investigation board. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Ngunit may isang bagay na hindi pa malinaw. Sino ang naglagay ng putol na paa sa suite kamakailan lang? Si Ricky ba mismo o may ibang taong sadyang binuksan muli ang lumang lihim? Alam niyang wala pang sagot, ngunit isa ang sigurado, may lamat na sa pagitan ng mga salarin. At kapag nasira na ang kanilang tiwala sa isa't isa, kusa nang lalabas ang katotohanan. Umulan ng malakas ng gabing iyon sa El Nido. Si Captain Reyes ay nakatingin pa rin sa mga report. May isang bagay na hindi tugma. Ang putol na paa na natagpuan ay masyadong bago kumpara sa kaso ni Leo de la Cruz, 4 na taon na ang nakalipas. Pumasok si Corporal Mercado. Ma'am, lumabas na ang karagdagang resulta. Ang paa ay pinutol kamakailan lang, wala pang 1 linggo. Naging alerto si Reyes. Ibig sabihin, may bagong biktima. Tumango si Mercado. Kung ganoon, hindi lang kaso ni Leo ang tinatago nila. May salarin na aktibo pa rin hanggang ngayon. Lalong lumalim ang misteryo. Kung may bagong biktima, ibig sabihin ay nagpapatuloy ang kanilang krimen. Sa basement ng hotel, si Noel ay balisang naglalakad. Ang papel na natagpuan niya ay nasa kanyang bulsa pa rin. Huwag kang magtiwala kay Ricky. Ikaw ang gagawing pain. Pawis na pawis siya. Alam niyang iniiwasan na siya ni Ricky. At mas lalo siyang pinaghihinalaan ng mga pulis. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricky. Noel, sinabi ko nang huwag kang masyadong gumala. Gusto mo bang mahuli tayo? Nanginginig na sabi ni Noel, Sir, pakiramdam ko hindi na natin ito maitatago. Alam na nila ang tungkol sa maleta. Nagsalita na rin si Susan. Itinaas ni Ricky ang kanyang kamay. Hindi tayo. Ikaw. Natigilan si Noel. Anong ibig ninyong sabihin? Ngumiti si Ricky. Ikaw ang may hawak ng access sa Keithy. Ikaw ang huling nakitang kasama ni Leo. Lahat ng ebidensya ay maaaring ituro sa iyo. Kung matalino ka, mananahimik ka. Nanginginig na napagtanto ni Noel na plano talaga siyang isakripisyo ni Ricky.
Samantala, muling tinawag si Susan para sa karagdagang testimonya. Ma'am, may naalala pa po ako. Noong gabing iyon, matapos dalhin ang maleta sa ibaba, may narinig po akong ingay mula sa lumang bodega. Parang sigaw na pilit tinatakpan. Tumingin si Reyes kay Mercado. Sigurado ka bang boses ng tao iyon? Tumango si Susan. Imposible po akong magkamali. Pero natakot po akong lumapit. Kinagabihan, gumawa ng desisyon si Noel. Hindi na niya mapagkakatiwalaan si Ricky. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagtatype ng mensahe sa kanyang telepono. Sa huli, naglakas loob siyang i-text ang numero ni Captain Reyes. Ngunit bago niya ito maipadala, isang malakas na katok ang narinig sa kanyang pinto. Sino yan? Walang sumagot. Lalo pang lumakas ang katok, kasabay ng isang boses na kilalang kilala niya. Noel, buksan mo. Alam kong nasa loob ka. Boses ni Ricky. Namutla si Noel. Itinago niya ang kanyang telepono sa ilalim ng unan at binuksan ang pinto. Nakatayo si Ricky, matalim ang tingin. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka gagawa ng katangahan. Tandaan mo, isang salita lang ang lumabas sa bibig mo, ako mismo ang magpapawala sa iyo tulad ni Leo. Halos himatayin si Noel. Nang umalis si Ricky, bumuhos ang kanyang luha. Samantala, nakatanggap ng ulat si Reyes. May natagpuan silang isang malaking maleta na may mga tuyong mansa sa isang lumang bodega malapit sa hotel. Kailangan nating suriin ito agad, sabi ni Reyes. Malayo sa sulok ng hotel, tinitigan ni Noel ang kanyang telepono. Hindi na siya nag-alinlangan. Ipinadala niya ang mensahe, alam ko kung anong nangyari kay Leo. Tulungan ninyo ako bago ako patayin din ni Ricky. Pagsikat ng araw, nakaupo si Captain Reyes sa kanyang sasakyan kasama si Corporal Mercado, tinitingnan ang mensaheng natanggap nila. Malinaw na galing ito sa tagaloob. Binanggit niya ang pangalan ni Ricky, sabi ni Reyes. Kung humihingi siya ng tulong, nanganganib ang buhay niya. Kailangan nating kumilos agad, sagot ni Mercado. At ang una nating target ay si Ricky pa rin. Samantala, si Noel ay nakaupo sa kantina, balisa. Bawat tao ay tila nakatingin sa kanya. Lumapit si Susan. Noel, bakit namumutla ka? May problema ba? Halos mabitawan ni Noel ang kanyang kutsara. Wala, pagod lang. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang papalapit na ang panganib. Sa kabilang banda, si Ricky ay nakatanggap ng isang sobre. May isang empleyadong nagtaksil. Kinausap na niya ang pulis. Mag-ingat. Kinuyom ni Ricky ang papel. Tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security, si Rico. Bantayan mo lahat ng empleyado. Alamin mo kung sino ang balisa. Gusto ko ng ulat mamayang hapon. Kinahapunan, bumalik si Reyes sa hotel para sa isa pang interogasyon. Nang tawagin si Noel, halos hindi niya makontrol ang panginginig. Noel, malumanay na sabi ni Reyes, may itinatago ka ba sa amin? Sa kanyang isipan, umalinggaw ang banta ni Ricky. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mapoprotektahan ka namin, sabi ni Mercado. Tumulo ang luha ni Noel. Natatakot ako, bulong niya. Bago pa siya makapagsalita, pumasok si Ricky. Kapitan, bakit ginagawa ninyong suspect ang staff ko? Natigilan si Noel. Nawala ang kanyang pagkakataon. Kinagabihan, tinawag ni Ricky si Noel sa kanyang opisina. Muntik ka nang magsalita kanina, ano, sabi niya. Hindi po, pilit na sagot ni Noel. Tandaan mo, Noel. Kung magtataksil ka, walang lugar na ligtas para sa iyo. Umalis si Noel, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa kanyang kamatayan. Ngunit sa kanyang puso, may maliit na determinasyon na nagsimulang tumubo. Hindi siya maaaring mabuhay sa takot habang buhay. Lingid sa kaalaman ni Ricky, natunto na ng team ni Reyes ang pinanggalingan ng mensahe. Alam na nilang si Noel ang nagpadala nito. Bukas, kailangan na nating kumilos, sabi ni Reyes kay Mercado. Kung hindi, baka si Noel na ang susunod na biktima. Sumang-ayon si Mercado. Kailangan nating bantayan siya ng mahigpit. Alam ni Reyes na ang laro ay nagiging mas mapanganib. Ang katotohanan ay nasa harap na nila, ngunit ang kapalit ay buhay ng isang tao.
At sa labas, si Ricky ay lalong nagiging kumbinsido na ang taksil ay si Noel. Gabi na at si Captain Reyes ay nakaupo sa kanyang opisina, pinag-aaralan ang huling ulat. Malinaw na ang mensahe ay galing sa telepono ni Noel. Siya ang susi natin sa kasong ito, sabi ni Corporal Mercado. Kung ganoon, nagbago na ang prioridad natin. Kailangan nating protektahan si Noel. Kung naghihinala si Ricky, anumang oras ay maaaring mapahamak si Noel, sagot ni Reyes. Kailangan nating unahan si Ricky. Maglagay tayo ng bantay sa paligid ni Noel simula ngayong gabi. Samantala, sa kanyang silid, si Noel ay nag-iisa. Naghihintay siya ng sagot mula sa mga pulis, ngunit walang dumarating. Ang banta ni Ricky ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kung magtataksil ka, walang lugar na ligtas para sa iyo. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Kung mananahimik ako, mamamatay ako. Kung magsasalita ako, baka may pag-asa pa. Sa opisina ni Ricky, kausap niya si Rico. Ayoko nang may butas, sabi ni Ricky. Si Noel ay masyadong balisa. Sigurado akong siya ang taksil. Ano po ang gagawin ko, sir? Tanong ni Rico. Gawin nating mukhang aksidente. Ngayong gabi, naka-schedule si Noel na i-check ang generator sa basement. Siguraduhing mamamatay ang kuryente saglit tapos i-lock mo siya sa loob. Walang maghihinala. Tumango si Rico. Alam niyang ang utos na iyon ay nangangahulugang hindi na makakalabas ng buhay si Noel mula sa basement. Kinabukasan, maagang dumating sina Reyes at Mercado sa hotel, nagpanggap ng mga bisita. Hinahanap nila si Noel, ngunit hindi nila siya makita. Nakaduty po siya sa maintenance ngayon, sabi ni Mercado. Kung ganoon, delikado siya. Maaaring samantalahin ni Ricky ang pagkakataong ito, mabilis na sabi ni Reyes. Nagtungo sila sa likod ng hotel. Sa basement, kalalabas lang ni Noel. Madilim dahil sadyang pinatay ang ilaw. Biglang, isang malakas na kalabog ang narinig niya sa likuran. Ang pinto ay nagsara at hindi na niya mabuksan. Tulong! May tao ba dyan? Sigaw niya. Narinig niya ang mga yapak at isang boses. Masyado ka ng maraming alam, Noel. Sayang at hindi nagtagal ang katapatan mo. Boses ni Ricky. Hinampas ni Noel ang pinto. Sir, tulong! Wala po akong sinabi. Ngunit ang narinig na lang niya ay ang tunog ng isang malaking kandado. Kasabay nito, dumating sina Reyes at Mercado sa hagdanan papuntang basement. May narinig silang sigaw. Mabilis silang tumakbo pababa. Sa harap ng bakal na pinto, narinig nila ang sigaw ni Noel. Kapitan Reyes, tulong! Nandito ako. Sinipa ni Reyes ang pinto, ngunit matibay ito. Sa tulong ni Mercado, nagawa nilang sirain ang kandado. Bumagsak si Noel sa sahig, umiiyak. Hinawakan siya ni Reyes. Ligtas ka na. Sabihin mo na ang lahat. Nanginginig na tumingin si Noel sa kanila. Si Sir Ricky. Siya ang may pakana ng lahat. Hindi lang si Leo ang biktima. May bago pa at ako. Ako ang gagawin niyang pain. Nagkatinginan sina Reyes at Mercado. Sa wakas, nabuksan na ang misteryo. Ngunit sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Rico, tahimik na nanonood. Mabilis niyang tinawagan si Ricky. Sir, nailigtas na ng mga pulis si Noel. Narinig ni Ricky ang balita at nagnalit ang kanyang mga ngipin. Kung ganoon, oras na para baguhin ang plano. Sa sasakyan ng pulis, sinabi ni Reyes kay Noel, proprotektahan ka namin. Pero ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa katapatan mo. Tumango si Noel. Sasabihin ko po ang lahat. Tumingin si Mercado kay Reyes. Ma'am, kailangan nating kumilos bago pa man may gawin si Ricky. Tumingin si Reyes sa daan. Mercado. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Tahimik ang interrogation room ng pulisya sa Palawan ng gabing iyon. Nakaupo si Noel, nanginginig pa rin. Sa kanyang harapan, seryosong nakaupo sina Captain Reyes at Corporal Mercado. Noel, oras na para sabihin mo ang lahat, sabi ni Reyes. Huminga ng malalim si Noel. Hindi ko po sinasadyang masangkot. Noong nawala si Leo de la Cruz, nakita ko po siyang buhay pa. Ikinulong siya sa lumang bodega.
Gusto ko sanang tumulong pero tinakot ako ni Sir Ricky na ako ang pagbibintangan. Kaya hindi agad pinatay si Leo noong gabing iyon, sabi ni Mercado habang nagsusulat. Hindi po, sagot ni Noel. Kinabukasan, wala na siya. Sabi ni Ricky, ayos na ang lahat. Nagtanong si Reyes, paano ang putol na paa na natagpuan? Hindi iyon kay Leo, tama? Lalo pang namutla si Noel. Hindi po. Iyon po ay sa ibang biktima. Isang dayuhang bisita noong nakaraang buwan. Bigla na lang siyang nawala. Napuno ng katahimikan ang silid. Ibig sabihin, mas malaki ang kasong ito kaysa sa inaakala natin, sabi ni Mercado. Alam mo bang mas nanganganib ang buhay mo dahil sa testimonya mong ito? Tanong ni Reyes. Tumulo ang luha ni Noel. Wala na po akong pakialam, ma'am. Gusto ko lang matapos na ito. Samantala, sa Perlas del Mar Resort, si Ricky ay kausap si Rico. Dinala na ng mga pulis si Noel. Siguradong nagsalita na iyon, ulat ni Rico. Kinuyom ni Ricky ang kanyang kamao. Kung ganoon, kailangan na nating kumilos. Linisin mo ang bodega sa ibaba. Walang dapat maiwang bakas. Nag-alinlangan si Rico. Baka mas lalo tayong paghinalaan. Tinitigan siya ni Ricky. Mas mabuti ng paghinalaan kaysa mahuli na may ebidensya. Naintindihan mo? Tumango si Rico. Bumalik sa istasyon ng pulis, sinabi ni Mercado kay Reyes, Ma'am, pwede na tayong maglabas ng arrest warrant para kay Ricky. Umiling si Reyes. Hindi pa sapat. Kailangan natin ng matibay na pisikal na ebidensya. Kung walang ganoon, madali lang itong itatanggi ni Ricky. Kung ganoon, ano pong plano? Tanong ni Mercado. Bukas ng umaga, hahalughugin natin ang basement ng hotel. Kung may makikita tayong bakas ng biktima doon, iyon na ang magiging armas natin. Kinagabihan, habang nasa ilalim ng proteksyon ng pulis si Noel, sina Ricky at Rico naman ay palihim na naglilinis sa basement. Nagdala sila ng malalaking itim na plastic bag. Sinimulan nilang ilagay ang mga lumang gamit, kasama na ang isang tela na may tuyong mansa ng dugo. Dugo ito, sir, sabi ni Rico. Ilagay mo sa bag. Huwag kang maingay, sagot ni Ricky. Lingid sa kanilang kaalaman, may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Si Susan. Naghinala siya sa kakaibang kilos ng management, kaya bumalik siya sa hotel. Nang makita niya ang ginagawa ni Ricky, agad siyang tumawag sa pulis. Kinaumagahan, bago pa man umalis si Reyes para halughugin ang hotel, tumunog ang telepono. Ma'am, nakita ko po kagabi sina Sir Ricky na naglilinis sa basement. Nagtatapon sila ng mga gamit na may dugo. Bilisan ninyo bago mawala ang lahat, sigaw ni Susan. Tumingin si Reyes kay Mercado. Ito na ang pagkakataon natin. Kung mahuhuli tayo, mawawala ang ebidensya. Sumang-ayon si Mercado. Kailangan na nating kumilos ngayon din. At nang umagang iyon, isang grupo ng mga pulis ang handa ng sugurin ang Perlas del Mar Resort. Kulay abo ang kalangitan sa Palawan noong umagang iyon na tila nakikiayon sa tensyong magaganap. Sa harap ng Perlas del Mar Resort, ilang sasakyan ng pulis ang nakahilera. Handa na ang lahat, sabi ni Captain Reyes. Papasok tayo ngayon na. Ang target natin ay ang basement at si Manager Ricky. Pumasok sila sa lobby. Nagulat ang mga bisita at empleyado. Habang sa basement, abala pa rin sina Ricky at Rico sa pagtatapon ng mga ebidensya. Itatapon natin ito sa dagat mamayang gabi, sabi ni Ricky. Ngunit bago pa sila matapos, bumukas ng malakas ang pinto. Itinutok sa kanila ang mga baril. Pulis! Huwag kayong gagalaw, sigaw ng isang opisyal. Nanlaki ang mga mata ni Ricky. Nahulog ang sigarilyo sa kanyang bibig. Pumasok si Reyes. Ricky, sa wakas, nagkaharap din tayo sa totoong sitwasyon. Itinaas ni Rico ang kanyang mga kamay. Wala po akong kinalaman dyan. Inutusan lang po ako. Manahimik ka, sigaw ni Reyes. Sinubukan ni Ricky na manatiling kalmado. Wala kayong direktang ebidensya. Mga lumang basura lang ito. Itinuro ni Mercado ang isang maletang may telang puno ng dugo. Sa tingin mo, tanga kami? At ayon sa testimonya ni Noel at Susan, sangkot ka sa pagpatay kay Leo de la Cruz at sa dayuhang bisita.
Sumabog ang galit ni Ricky. Mga taksil. Duwag si Noel. Walang utang na loob si Susan. Wala ka ng kapangyarihan, Ricky. Lahat ng ebidensya ay laban sa iyo. Sumuko ka na, sabi ni Reyes. Biglang dinampot ni Ricky ang isang bakal. Huwag kayong lalapit. Hindi ninyo ako makukuha ng ganito kadali, sigaw niya. Ricky, tapos na ang laro mo, sabi ni Reyes. Pumili ka, sumuko ng may dignidad o mamatay ng walang kabuluhan. Ilang sandali, ibinato ni Ricky ang bakal sa sahig. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Ginawa ko lang ito para protektahan ang pangalan ng hotel. Kung nabunyag ang eskandalo noon, tapos na ang karir ko. Tinitigan siya ni Reyes. Ang pinili mo ay ang pumatay ng mga inosenteng tao. Iyan ang wawasak sa iyo. Agad na pinusasan si Ricky kasama si Rico. Ilang oras ang lumipas, isang press conference ang ginanap. Dagsaan ang mga reporter. Inaanunsyo namin na ang kaso ng mutilasyon sa Perlas Del Mar Resort ay nalutas na. Ang pangunahing suspect ay si Ricky, ang manager ng hotel, kasama ang kanyang staff na si Rico, pahayag ni Reyes. Sila ay sangkot sa pagpatay kay Leo de la Cruz at sa isang dayuhang bisita. Nakaupo sa gilid si Noel, binabantayan. May kaunting ginhawa na sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, umiiyak si Susan, hindi makapaniwalang ang kanyang tapang ang naging susi sa pagbagsak ni Ricky. Sa kanyang selda, tahimik si Ricky. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang sigaw ni Leo. Ngunit ngayon, wala na siyang kontrol sa anuman. Sa isang maliit na kapihan, nag-uusap sina Reyes at Mercado. Isa ito sa pinakakomplikadong kaso natin, sabi ni Mercado. Hindi lang tungkol sa pagpatay, kundi kung paano kayang magtago ng isang tao para lang sa reputasyon. Tumango si Reyes. At ang aral, gaano man kalaki ang krimen, laging may iiwang bakas. Kailangan lang nating maging matyaga para hanapin ito. Si Noel ay naging isang protektadong saksi. Si Susan ay bumalik sa trabaho, may bagong tapang na. At ang Perlas Del Mar Resort, ang